Praise God! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong gabing ito. At wini-welcome ko po ang lahat ng mga nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man kayo nanduroon, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay kasama po ninyo. Dahil ang Diyos po ay nasa lahat ng dako, nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng lugar. At ang Diyos po ay hindi po siya limitado sa kanyang kayang gawin sa mga buhay natin. Basta tayo po ay nananampalataya, basta tayo po ay naniniwala sa Diyos, hindi po nalilimitahan ang pagkilos ng Diyos sa atin po mga buhay. So, are you ready to receive the Word of God? If you are ready tonight, you can comment down below at sabihin mo, I am ready to receive the Word of God. So, kung naririnig po ninyo ako ng malinaw sa inyong bahay, you can comment down below at sabihin po ninyo, I am ready to receive the Word of God. Samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral. At ang pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid ay pinamagatan ko pong Living in a New Normal. Ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan ko pong Living in a New Normal. Siguro po, kung kayo po itatanungin ko po ngayong gabi kung ano po ang inyong number one prayer request sa Diyos, malamang ang inyong pong request kay God ay, Lord, sana matapos na itong pandemic na ito at makalabas na kami sa bahay para kami ay makabalik na uli sa normal. Ang aming buhay ay bumalik na uli sa normal. Sa mga nanonood ngayon, I am asking you, what kind of normal do you want to live? Do you want to live in the old normal or in the new normal? Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At ito po ay babasahin po natin sa Revelation chapter 21 verse 5. Sabi po dito sa Revelation chapter 21 verse 5, He who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Ito pong binasa ko po sa inyo, mga kapatid, na talata ay it is just a portion ng ipinahayag ng Panginoon kay John noong pong siya ay magkaroon ng vision sa Patmos at ipinahayag ng Panginoon sa kanya yung pong mga mangyayari sa huling panahon. At yung pong mga mangyayari sa huling panahon ay ipinakita ng Panginoon kay John sa pamamagitan po ng vision. At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, I am making all things new. At sinabi po ni John the Beloved doon po sa Revelation chapter 21 verse 1, I saw the new heaven and the new earth. And the first earth and the first heaven had passed away. So nakita daw niya po yung bagong langit at bagong lupa, at yun daw po unang langit at saka daw po yung unang lupa, wala na daw po yun. At ang nakita na daw po niya ay bagong langit at bagong lupa. So dito, malinaw na ipinakikita sa atin ng Biblia that God is a God of new things. Maging ito pong nangyayari sa ating panahon, mga kapatid, ito po ay new things. At walang bagay na nagaganap dito sa mundo na hindi po ito nalalaman ng Diyos, na hindi po ito pinahintulot ng Diyos. Ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito na mangyari, na dati hindi naman nangyayari, pero inalaw ng Diyos na ito'y mangyari sapagkat may bagong bagay na gustong gawin ang Panginoon. Sapagkat kung gusto po natin ng mga bagong bagay na mangyari sa ating buhay, kinakailangan din pong humarap tayo doon sa mga bagong mga challenges ng buhay. Kung gusto mong makaranas ng mga bagong bagay, kinakailangan humarap ka doon sa mga new challenges ng buhay. Sino po sa inyo dito ang nabuhay noong 80s, 90s, 70s? Noong pong 80s, tsaka po mga 90s, ang mga normal na nilalaro ng mga kabataan at saka mga bata po noon ay kung hindi patintero, tumbang preso, luksong tinik, at
mga jackstone at saka habulan sa ilalim ng sikat ng buwan. Yun po ay normal na mga laro noong unang mga panahon. Pero sa panahong ito, hindi nyo na po makikita mga bata na naglalaro ng patintero o naglalaro ng tumbang preso o naglalaro ng luksong tinik. Ang normal ngayon na laro na makikita po ninyo sa mga bata at sa mga kabataan, kung hindi nagti-TikTok, naglalaro ng online games, ay naglalaro ng ML o naglalaro ng Clash of Clan. Alam nyo po mga kapatid, this is a new normal. Kung kayo po ay nag-aral noong 90s at saka po 80s, kapag ka nagbigay po ng lesson ang teacher ng assignment, pagkalabas nyo po sa school, diretso po agad kayo sa library para i-research yung pong mga assignment na ibinigay po ng mga teachers po sa inyo, di po ba? Ngayon pong ating panahon, kapag ka nagbigay ng mga assignment ang teacher, yung pong mga estudyante, tatakbo sa computer, mag-o-online at mag-i-internet at mag-search sa Google. Dati po noon sa library ang takbo. Ngayon po sa computer at mag-i-internet at mag-search sa Google. At maaaring sinasabi po ninyo, ay bakit ba ganun kami panahon namin? Wala yung mga internet na ganyan. Bakit kami nakapasa din, nakagraduate din, honor pa nga. Bakit ba ngayon ay may mga wifi pang kailangan pa ng mga internet? Alam nyo po mga kapatid, this is a new normal. Normal na sa ating panahon ngayon na dapat ay meron kang access sa online, sa internet. Normal na ngayon na dapat meron kang wifi at dapat meron ka ding Netflix. Noong araw ng mga 90s, alam nyo po, ang pinagkakaabalahan ng mga tao, nakikinig ng dula. Sino ho dito ang mga nakikinig ng mga dula noong araw sa radyo? Pero ngayon, mga kapatid, Netflix na, di po baga, ang pinapanood. And that is a new normal. Parang hindi na yata kompleto ang buhay ng tao kapag hindi siya nakapag-internet. Maging sa church, kapag ka po tayo ay nag-gathering, kinakailangan tayo po ay sama-sama po doon sa church. Doon tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at dumadalot sa ating pagtitipon at tayo po ay nananalangin. But today, mga kapatid, God established a new normal to His church na tayo po ay nagagather, hindi na po doon sa physical na building ng church. Tayo po ay nandirito ngayon, nagagather tayo online, pero tayo po ay nagtitipon-tipon para sa Panginoon. This is a new normal na dapat po nating i-embrace. If you fail to embrace a new normal, you will miss the blessing that God has been prepared to this day. So kinakailangan po natin itong i-embrace. Even si Jesus nung kanyang panahon, Jesus established a new normal to His church. Noong araw, kapag ka sinabi pong pakikiapid, dapat po ang tao mayroon pong physical contact sa babae o lalaki para sabihin na siya ay adulterer. Pero ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na sino mang tumingin sa babae o lalaki ng may mahalin na pagnanasa sa isip lamang, nakiapid na siya. Kapatid, that is a new normal. Dati noon, kapag sinabing ikaw ay murderer, dapat meron kang sinaksak, meron kang sinakal, meron kang binugbog, o meron kang pinatay. Then, the Bible will consider you as murderer. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw ay nag-isip lamang ng hindi maganda sa iyong kapwa, nagkaroon ka ng puot at hindi ka nagpatawad, kinukonsider ka na ng Bible that you are a murderer. Alam nyo po, Jesus established a new normal during His time. Noon po, si Jesus ay pumasok sa templo, hindi lang po siya nagturo, nagpagaling pa siya at nagpalayas ng demonyo. At ang mga tao po ay na-amaze. Ang sabi po nila ay bago ito. Bakit pati demonyo nauutusan niya? That is a new normal. Dati po, ang mga Hudyo ay hindi pwedeng makipag-usap sa mga Samaritana. Pero si Jesus po nakipag-usap sa isang Samaritana. At yung pong mga alagad ay nagtataka at bakit si Jesus ay nakapag-usap sa isang Samaritanang makasalanan. Kapatid, that is a new normal. Dati po noon, ang isa pong propeta, dapat na andun lang sa bundok, siya ay isolate, dapat ay nakatago lamang sa kanyang bahay, hindi lumalabas, at dapat ay lagi nagpipray. But Jesus established a new normal. Ano pong ginawa ni Jesus? Nakimingle siya doon sa mga sinners at nag-share ng Word of God. Ngayon mga kapatid, if we fail to embrace
a new normal, you will miss the blessing that God has been prepared. You will miss the message that God want to release to His church. So kinakailangan po natin mga kapatid na i-embrace itong new normal na sineset up ng Panginoon sa atin pong panahon. Maring sinasabi niyo sana matapos na ito para makabalik na uli ako sa normal. What kind of normal do you want? Do you want to go back to the old normal or do you want to face a new normal? Ang sabi ng Panginoon ay in making all things new. Yung mga nangyari noon ay ilibing na sa limot, limutin na ngayon. We need to move forward. Kinakailangan na nating mag-move on. Marami po, mga kapatid, na nahihirapan po silang mag-move on sapagkat hindi pa po nila binibitawan yung dati. Samantalang ang Diyos ay may ginagawa ng bago sa ating panahon. Sinasabi ko po sa inyo na mga nanonood ngayong gabi, meron na pong ginagawang panibago ang Diyos sa ating panahon. Kung alam lamang po nating Bible study, ay yung Bible study na dapat ay sama-sama tayo sa isang building na nag-aaral, you will miss the opportunity na matuto ka pa ng mas maraming kaalaman. Sa panahong ito, kahit po tayo ay magkakalayo, nasa ibang bansa, ang bawat isa sa atin ay magkakalayo, pero hindi po nalilimitahan na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, this is a new normal. Yung tayo po ay nasa ating bahay at tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Yung kayo po ay nasa ibang bansa, naririnig niyo ang aking preaching live on the spot. This is a new normal. Alam niyo po, hindi po ito nagagawa at hindi ito nangyayari nung panahon ni Jesus. Kaya sabi nga ng Panginoon greater things you will do. Magagawa ninyo yung mga ginagawa ko at higit pa sa rito sapagkat ako ay pupunta na sa Ama, sabi ni Jesus. Now, how to face a new normal victoriously? Paano po ba natin hahanapin itong new normal na ito na ating kinakaharap ngayon? Dahil if you fail to face this new normal, alam niyo po mga kapatid, you will be left behind. You will miss the blessing that God want to release to His church. Kinakailangan po natin mga kapatid na harapin ito natin ng may katagumpayan. Mayroon pong pananampalataya. At paano po natin ito haharapin bilang pong mga mananampalataya? Upang sa gayon, hindi po tayo maging kagaya ng mga tao dito sa mundo na tayo po yung unang-unang nagrereklamo at tayo po yung unang-unang nawawala ng pag-asa, tayo yung unang-unang natatakot. Bilang mananampalataya, how to face a new normal victoriously. Una po, na nakita ko po sa Bible, accept the fact that it is written in the Bible. You must accept the fact that what is happening today in the world, in our country, in the universe, was written in the Bible. Nasa Bible na po ito. At kung hindi po ninyo tanggap na ang mga bagay na nangyayari ngayon ay ito ay nakasulat sa Biblia, baka coincidence lang, siguro nangyari lang yan, siguro baka ito ay nagkataon lang. Kapatid, kayo po ay mamumuhay sa takot. If you failed to accept the fact, the reality that what is happening today is written in the Bible, you will live in fear. Patuloy ka lang magrereklamo, patuloy kang matatakot, at patuloy kang mag-aalala. Maging noong si Jesus po ay namumuhay dito po sa mundo at habang siya ay nagmi-mission, nagmi-ministry, every time na siya po ay may gagawing bago, lagi po siyang i-criticize ng mga pariseyo at mga eskriba. Halimbawa na lamang po doon sa Matthew chapter 12, verse 1 hanggang 7. Isang araw ng pamamahinga, yung mga alagad ni Jesus, sila po ay kumakain ng trigo at kanila po itong dinudurog sa kamay tapos kinakain. Yung pong mga Pariseyo at saka mga Hudyo lumapit kay Jesus, tingnan mo Jesus yung ginagawa ng inyong mga alagad na yan. Di kayo bawal yang gawin pag araw ng pamamahinga. Pero alam nyo po ang sabi ng Panginoon, hindi nyo pa ba nababasa sa kasulatan ng si David ay magutom? Siya ay pumasok sa templo tapos kumain ng tinapay. Yung tinapay na yun hindi pinapakain kahit araw ng pamamahinga, pero yun ay kanyang kinain.
at binigyan pa ang kanyang mga kasama. So, dito mga kapatid, laging ibinabalik ng Panginoon doon sa mga tao na sinasabi ng kasulatan. Sinasabi ng kasulatan. Di nyo pa ba nababasa sa sinasabi sa kasulatan? Sa pa pong halimbawa, noong pong si Jesus ay nasa templo, meron pong nagkakaingay doon. At pagkatapos po ay mga nagsisigawan, ay dapat po tahimik sa templo at wala pong maingay kasi yung po ay bahay panambahan. Pero bakit nagsisigawan yung mga tao, pati mga bata? At sabi ng mga Hudyo, Jesus, sawayin mo nga yung iyong mga disipulong yan, tsaka yung mga tao yan, ang iingay nila. Ano po muli ang sabi ni Jesus? Hindi nyo pa ba nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa ay pinamumutawi ng Diyos sa mga bibig ng mga sanggol ang wagas na papuri? So kapatid, para po tayo ay makasabay doon sa new normal na nagaganap ngayon at nangyayari sa ating panahon, you must accept the fact that it is written in the Bible. Yung nangyayari ngayon sa ating panahon, ito ay talaga nakasulat sa Biblia at hindi natin ito kayang pigilin. Yung mga pagbabago na magaganap sa ating mundo, yan ay nakasulat na sa Biblia at hindi natin ito kayang pigilin. Ano ang kailangan nating gawin? Ay kinakailangan nating tanggapin at sabayan itong mga bagay na ito. Sabi po doon sa Matthew chapter 24, verse 6, you will hear wars, rumor of wars, at saka po makakarinig kayo ng mga iba't ibang mga balita, ng mga lindol, ng mga trahedya, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng mga salot. Pero ano po ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 24, verse 6? But do not be afraid, fear not, do not be troubled. These things must happen. Dapat mangyari ang lahat ng ito. Doon naman po sa Matthew chapter 24, verse 25, sinabi din po ng Panginoon, I have told you these things before the time comes. Kaya, we must accept the fact that all these things is written in the Bible. Nasa Bible, wala tayo pong magagawa doon. Dahil ito ay nasusulat, ang nasulat ay nasulat na, talagang ito ay mangyayari. Talagang ito ay magaganap. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. Kinakailangang tanggapin mo ito dahil ito ay nakasulat sa Biblia. Kahit ano pang rebuke mo, ano mang warfare mo, na huwag dumating ang Antichrist, kahit ano pang pigil mo, kahit ano mang rebuke mo, magpasting ka ng magpasting para ang Antichrist ay hindi dumating, dadating talaga. Bakit po? Kasi nakasulat na po yun sa Biblia. Kapag daw po yun ay nakikita mong nagaganap na, hindi ka dapat matakot. All you must to do is to rejoice. Bakit? Dahil malapit na ang pagliligtas at ang paghahari ng Diyos. At kukuhanin na niya yung mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya at dadalahin doon sa Kanyang kaharian. At ang pangalawang bagay, mga kapatid, na dapat po nating gawin bilang mga mananampalataya to face this new normal victoriously, kinakailangan po adapt to your present situation. Adapt to your present situation. You must learn how to adapt in your present situation. Siguro naririnig ninyo din po doon sa iba na hanggang ngayon marami po ay hindi pa po nakaka-move on. Sabi po nila, mabuti pa nung panahon ni Marcos, nako, 1 kilong bigas ay piso lamang. Ang aming baon ay 10 centimos, ay kami buhay na. Mabuti pa nung panahon ni Marcos, may libreng Nutriban sa school. Mabuti pa nung panahon ni lagi pong sa tuwi pong ang tao ay mahihirapan sa kanyang sitwasyon, lagi po silang bumabalik doon sa old normal. Kapatid, every time na binabanggit mo yung mga panahon pa ni Marcos, panahon pa ni Magsaysay, you are returning to the old normal. Bumabalik ko doon sa old normal. Para kang mga Israelita na sa tuwing nahihirapan sila at nakakaroon sila ng problema, magaling pa doon sa Ehipto. Bumalik na lang tayo sa Ehipto. Doon, mas maganda doon. Doon na lang tayo dito. Wala naman ditong magandang pagkain. Puro mana na lang dito. Alam niyo po mga kapatid, kinakailangan nating i-adapt kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Or else, you will miss the blessing that God has been prepared to this day.
mamimiss mo yung mga blessing na inihanda ng Panginoon. All you must to do is to adapt. Noong pong araw, nung bago pa po ang Facebook, nung bago pa lang, hindi pa masyadong laganap, yung pong mga Kristiyano na nagpe-Facebook ay kinikriticize ng mga believer din na walang Facebook. At sabi nila, oh kayo, Facebook ay ng Facebook, sa demonyo yan ay sa Illuminati, yan ay gagamitin ng Antichrist, bakit kayo ay nag-join dyan sa Facebook? Sabi po ng mga ibang mga believers. At pati po yung mga ibang mga pastor, yung kanila pong mga miyembro, dapat kayo hindi nagpe-Facebook dahil yung Facebook ay yan sa Illuminati yan, ginagamit yan ng Antichrist. Dapat ang mga Kristiyano ay hindi na nagpe-Facebook. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung kayo po ay hindi naka-Facebook sa oras na ito, malamang hindi ho ninyo maririnig ang aking preaching at hindi ninyo maririnig ang mensahe ng ating Panginoon. What is the point? We must adapt the present situation. Gamitin natin ito para sa ikakalawak ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng bagay na nandito sa mundo ay pwede po natin itong magamit sa kabutihan, depende sa kung ano po ang inyo pong layunin. Kaya kung ikaw ngayon ay pastor o leader o believer at ayaw mo pa rin mag-Facebook, you will be left behind. Kasi ang mga preaching po ngayon nasa Facebook dahil wala pong makapag-gather sa church building kasi bawal nga pong magtipon-tipon. Hindi rin po kayo madadalaw ng pastor sa inyong bahay dahil hindi po makalabas ang pastor dahil naka-lockdown sa bahay. Paano ngayon ang ating gagawin? So, no choice. Kahit hindi ka marunong mag-Facebook, kinakailangan mo ngayong pag-aralan papaano mag-Facebook, papaano mag-comment, papaano mag-type. Bakit? Dahil pag hindi ka marunong mag-Facebook ngayon, you will be left behind. Hindi ka makakarinig ng preaching. So ano po ang point natin mga kapatid? We need to adapt to the present situation. God is setting up a new normal. Ngayon po, ang mga meetings, dati po noon kinakailangan magtipon-tipon sa restaurant. Dati po nun, kinakailangan magtipon-tipon sa loob ng church building para makapag-meeting. Pero alam niyo po, ang meeting po ngayon, lahat ng meeting na nangyayari po ngayon, online na po. So ano po ang kailangan nyong gawin? You need to adapt para ikaw ay hindi maging left behind at para hindi mo ma-miss yung mga blessing na ipinupur out ng Diyos sa atin pong panahon. Yung pong mga Hudyo, mga Pariseyo, na hindi po nila inadapt kung ano po yung ginagawa ng ating Panginoon, sila po yung kumontra ng kumontra. Kung hindi mo i-adapt kung ano yung bagong normal na nangyayari ngayon sa ating panahon, ikaw ay magiging hadlang at ikaw ang kukontra ng kukontra. Pati sa pagpapahayag ng gospel, ikaw ay magiging kontra. Kinakailangan natin mga kapatid na i-adapt yung mga bagay na ito at gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin po ninyo yung Luke chapter 16 verse 9. Use the worldly resources for the benefits of others and make friends. Gamitin daw po natin yung worldly resources, yung worldly wealth for the benefits of others and make friends. At ito pong social media, katulad ng Facebook, ng Zoom, ng Messenger, yan po ay worldly wealth. At kung hindi po natin i-adapt itong mga bagay na ito at hindi natin magagamit, iba po ang gagamit nito. Ang kaaway ang gagamit para mag-expand ang gawain ng mga kadiliman. Pero huwag tayong pumayag mga kapatid. Let's dominate the social media. Let's adapt and dominate the social media. Dahil kung hindi po natin ito i-dominate, kung hindi natin ito i-adapt, ang kaaway po ang gagamit nito. Kaya, mga kapatid, habang ito ay libre na nagagamit natin, habang free pa na magagawa natin, ay gawin po natin ito before everything is too late. Yung pong mga Israelita, they failed to adapt what God is doing in the present time. Nung pong sila ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto at dinala ng Panginoon sila sa ilang, alam niyo po mga kapatid, binigyan po sila ng espesyal na pagkain. Basahin niyo po yung Book of Numbers.
Numbers chapter 11 verse 1. Lalo na po dun sa verse 6. Numbers chapter 11 verse 1, especially sa verse 6. Yung pong mga tao, nag-crave sila sa pagkain sa Egypt. Parang gusto nilang balikan yung old normal of life doon sa Egypt. At alam niyo po mga kapatid, they did not appreciate, they never appreciate yung pong tinapay na ibinigay sa kanila ng Diyos. Alam niyo po ba na ang pagkain ibinigay sa kanila ng Panginoon ay pagkain daw po na bago sa kanila yon, kasi hindi nila kilala. Kaya sabi nila, mana, ano ito? What is this? Ibig sabihin, yung pagkain ibinigay sa kanilang Diyos, bago po iyon para sa kanila. Pero alam niyo po, kumbaga sa South, ang tawag po ay mangyan. Binigyan sila ng Panginoon ng pagkain, ay aba, sa halip na yung pong pagkain yun ay kainin nila, abay inayawan, itinanggihan. Alam niyo po kung anong pagkain yun? Pagkain galing sa langit. Sabi po ng Psalms chapter 78 verse 25, yun daw pong ipinakain sa kanila ng Panginoon ay pagkain ng mga anghel. Biro mo yun, pagkain ng anghel, pero inaayawan nila, tinatanggihan nila. Pwede po mga kapatid, if you fail to adapt and embrace the new, pwedeng ma-miss mo yung blessing, na yun na pala yung blessing na ibinibigay ng Diyos, ay po pwedeng yung blessing na yun ay ma-miss mo dahil you failed to adapt. Kinakailangan po nating i-let go yung old things para tanggapin natin yung mga bagong bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang pangatlong bagay, mga kapatid, na iiwan ko po sa inyo, sabi ko po, yung number 1, accept the fact that all these things are written in the Bible. Ang pangalawa po, adapt to your present situation. At ito po yung pangatlo, act wisely. As a believer, we must act wisely. Bakit po? Sabi ng Bible, doon po sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, masama na daw po ang takbo ng mundong ito. Kaya sabi po ni Paul, be careful how you live. You must live as wise, not as foolish. Redeeming the time because the days are evil. Ang sabi po niya, making the best use of the time because the days are evil. At inulit niya do sa mga taga-Colosas, do sa Colossians chapter 4 verse 5, act wisely toward the outsiders. Always make good use of the time. Tayo po ay namumuhay sa panahon na alam po natin na talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Na maaaring sinasabi po natin na itong mangyayaring ito ay hindi na pangkaraniwan. Ang nangyayari sa ating panahon ay hindi pangkaraniwan. Bakit po? Because this is a new normal. Hindi na talaga ito katulad ng dati. What is happening now is a new normal, and this is a sign of the coming of the Lord Jesus Christ. So ano po ang dapat po natin gawin? We must act wisely. We must live as wise. Ang sabi po ng Biblia. Samantalahin daw po natin ang pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, itong nangyayari sa ating panahon na ito, dito na lang sa ating bansa, itong pandemic na ito, alam niyo po ang ginagawa po ng mga makakaliwang grupo. Sinasabayan po nila ito para sila mag-rally. Ginagawa po nila ang lahat para sa pamamagitan po nitong pandemic na ito ay makahanap sila ng butas para ang Pangulo po ay makasuhan po nila o mapababa sa pwesto. Yun naman pong iba na mga kriminal, sinasamantala nila ang pagkakataon na dahil walang tao ang mga opisina, doon po sila nagnanakaw. Yun naman pong mga budol-budol, ginagawa nila, sinasabayan nila itong ganitong sitwasyong krisis para po sila makapangbudol-budol, makapanggancho at makapagnakaw. Yun naman pong mga sindikato, ginagawa po itong fundraising. Ito pong nangyayaring pandemic na ito. At yun naman pong mga vlogger, sinasamantala din po nila yung sitwasyon na sinasakyan nila ng sinasakyan yung mga fake news para mag-view kayo ng fake news, at habang nag-view kayo, kumikita sila sa pamamagitan ng pag-view ninyo sa fake news. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ay sabi ng Biblia, making the best use of your time.
gamitin mo sa makabuluhan yung oras pang natitira mo dito sa mundo. Kung yung pong mga sindikato, mga manggagancho, mga manluloko, sinasamantala nila itong mga pagkakataong ito para makapangloko sila, makapang-scam sila, makapang-hot-hot sila ng pera. Dahil nga ang mga tao, inuwawala na ng pag-asa ngayon. Yung po mga iba nagbebenta online ng kunyari ay gamot na nakakagaling sa COVID, sinasamantala po nila yon. Nagtitinda po sila ng mga peking mga gamot. Nagtitinda po sila ng mga alcohol na fake na alcohol na yung pala po ay tubig. Sinasamantala ng mga manluloko itong panahong ito. But how about us, Christian? Ang sabi ng Panginoon po sa atin, therefore, be very careful how you live. Live as wise, not as foolish, making the best use of your time. Gamitin po natin sa mabuti yung time na natitira pa natin dito po sa mundo. Kung ikaw ay preacher, making the best use of your time na mag-preach ka ng salita ng Diyos sa online or sa messenger. Kung ikaw naman ay businessman, making the best use of your time na ikaw ay makapag-business ng tama, mabuti. Alamin mo kung ano yung pangangailangan ngayon ng mga tao at yun ang iyong i-business. Making the best use of your time. Kung ikaw ay nasa bahay mo lang, may lupa ka pa naman pala doon sa likod ng iyong bahay, magtanim ka na ng magtanim ngayon. Sapagkat agriculture po ang isa sa mga pangunahin ngayong kailangan na gawin po ng mga tao. Sapagkat ang pagkain, yan ho ang pangunahing kailangan ngayon ng mga tao. Making the best use of the time because the days are evil. Kung ikaw naman, dati ay busy, ngayon ay nasa bahay lamang, making the best use of your time. Ang sabi ng Biblia, kung wala kang ginagawa, di magbasa ka ng Biblia. Kaysa manood ka lamang ng Netflix maghapon, mag-memorize ka ng verse. Kung wala kang magawa, mag-aral kang magtugtog, making the best use of your time. Kung ikaw ay hindi pa nagbabasa ng Bible, habang lockdown, magbasa ka ng Bible. Kaya kung sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, ako po ay busy sa trabaho lagi, wala akong time para mapid, wala akong time para makarinig ng salita ng Diyos. Kapatid, ngayon marami ka ng time. Ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ano ang ginagawa mo sa pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Nung sinasabi mo noon na hindi ka makapag-share ng Word of God sa iyong mga loved ones, ngayon binibigyan ka na ng Diyos ng time na makapag-share sa iyong loved ones. Making the best use of your time because the days are evil. So we must act wisely. Mamuhay daw po tayo ng mga matalino, hindi katulad ng mangmang. Kapatid, para sa pagbabalik ng Panginoon, ikaw ay kasama sa makakasama. Hindi ka kabilang sa mga maiiwanan. Kaya ang mga tao po na makakasabay sa kilos ng Diyos, sila po yung mga tao na ina-accept nila na yung mga pangyayaring ito ay fulfillment ng prophecy sa Bible. Kinakailangan mangyari ito dahil kung hindi mangyayari ito, sinungaling ang Biblia. Kaya ito inaalam na mangyari to prove to you, lalo na sa inyo pong nanonood, that the Bible is true. The Word of God is real. Pangalawa, we have to adapt to our present situation. Pangatlo po, na dapat natin gawin, we must act wisely. Making the best use of your time. Gamitin po natin ang oras na natitira pa sa makabuluhang bagay. Tayo po mga kapatid ay 2 buwan na nasa bahay. Kung kayo po ay tatanungin, ngayon, sa loob ng 2 buwan na na-lockdown ka sa bahay, meron ka bang natutunan? Ikaw ba ay lumago? Nag-increase ba ang iyong faith? Nadagdagan ba ang alam mo sa Bible? Ikaw ba ay natutong magpatawad? Natuto ka bang mag-pray? Kapag ang sagot mo ay lahat ay hindi, sa mga tanong ko sa iyo lahat ay no, kapatid, sinasabi ko po sa inyo, sayang yung 2 buwan na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pagkakataon, hindi mo ginamit sa mabuti. Ang sabi ng Biblia, making the best use of your time because the days are evil. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sa mga nanonood ngayon, I am telling you, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating iayos ang ating buhay kung hindi pa maayos. Pwede pa tayong mag-aral ng salita ng Diyos kung hindi pa rin tayo nag-aaral hanggang ngayon.
Kung hindi ka pa rin nagdi-devotion, pwede ka pa rin mag-devotion. Kapatid, kung nag-umpisa yung lockdown at natapos ang lockdown, wala pa rin nabago sa iyong ugali, wala pa rin nabago sa iyong spiritual life, gayong ka pa rin mareklamo, I am telling you, sinayang mo yung oras na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero isa lang bagay ang alam ko sa lahat ng mga nanonood ngayon sa akin, hindi ninyo sinasayang ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, let's prepare ourselves for a new normal, sapagkat kung tayo po, mga kapatid, sa lockdown na ito habang nasa bahay tayo, hindi na bago ang ating buhay. Hindi tayo nabago ng lockdown na ito. Paglabas natin dito, magiging mareklamo pa rin tayo. Tayo po ay matutuwa dahil yes, tapos na ang lockdown. Pero kapatid, pagkatapos po ng lockdown, I am telling you, there is a new normal. Pagsakay po ninyo sa jeep, malalayo po ang agwat ninyo sa inyong katabi. Paglabas po ninyo ng inyong bahay, kayo po ay magmamas. Pag kayo po ay pupunta sa palengke, kailangan yung pipila. Kapatid, that is a new normal. Tayo ngayon, hindi makapag-mall. That is a new normal. Dati po noon, ganito pong summer, lahat tayo ay nasa dagat, tayo ay naliligo. Pero ngayon, tayo ay nasa bahay. Nasa bahay lang tayo. Umaga, hapon. That is a new normal. At kinakailangan nyo po mga kapatid, i-adapt yun. Dahil kung hindi, you will miss the blessing that God has been prepared. Dati po noon, pag ganito pong summer, laging may procession, lagi pong mayroong mga naglalakad sa karsada, nagpipiesta. Pero ngayon, wala akong mga piyesta-piyesta. That is a new normal. Dati noon, hindi po kayo nagpre-pray araw-araw. Pero ngayon, nagpe-pray po kayo araw-araw. That is a new normal. Dati, hindi kayo nagdi-devotion. Pero ngayon, nagdi-devotion na kayo. That is a new normal. Dati po noon, hindi kayo nag-share ng Word of God gamit ang inyong Facebook. Pero ngayon, nag-share na kayo ng Word of God. That is a new normal. Kapatid, we have to embrace a new normal so that we will never miss the blessing that God has been prepared in this season of new normal. Let us pray. Father, we thank you so much because we know and we believe, God, ano man ang mangyari dito sa mundong ito, hindi mo kami pababayaan. Lord, hinihiling ko po sa bawat lalaki at babae na nanuod ng iyong mga banal na salita, tulungan mo kaming mag-adjust sa sitwasyon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lakaran ang iyong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon, na hindi kami yung maging hadlang sa iyong pagkilos, kundi kami ay maging katulong, maging kapartner mo, Panginoon, sa panibagong pagkilos at sa panibagong bagay na gagawin mo sa aming panahon. Lord, kinikilala ka namin na ang lahat ng bagay, ito ay hawak mo. At kami hindi mo iiwanan, hindi mo kami pababayaan. At right after this lockdown, Panginoon, help us to face a new normal na hindi kami magrereklamo, kundi kami, Panginoon, ay sasabay kung ano ang gusto mong mangyari sa aming panahon. Lord, use us effectively and mightily for your glory. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood sa live stream na ito. Sana silang nandoon panig ng mundo, iingatan niyo po sila at ilalayo sa mga sakit. Papalakasin mo ang kanilang mga immune system at ang Diyos po, yung mga anghel, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa kanila palagi. Bless them, O God. Maging yung pong mga nanonood, Panginoon, sa watch party, i-bless niyo po sila. Nakikita mo po ang kanilang puso at sila ay nauuhaw sa iyong mga salita. Luubin mo po na ang salitang kanilang narinig ay magrema sa kanilang puso, na maihanda nila ang kanilang sarili sa pagharap sa panibagong paggalaw na aming gagawin sa mundong ito. Maraming salamat. In Jesus' name,